Ang Rizal Park o Luneta ay isa sa mga dinadayong puok pasyalan dito sa Maynila. Halos araw-araw ay puno ito ng mga taong namamasyal, pumaparoot pa rito, masaya at may ngiti sa mga labi. At sa mga ngitiring ito nakasalalay ang hanap buhay ng mga litratista sa Luneta. Hanap buhay na patuloy na hinahamon ng nagbabagong panahon. Isa na rito si Tatay Carding. Bago kasi kami pumunta rito bilang isang photographer, dalangin namin na sana magkaroon kami ng shot or customer para sa ganun makatulong din sa pangangailangan namin araw-araw. Kaya lang minsan ang nangyayari sa amin kahit anong gawin namin sa panahon ngayon, parang nahihirapan na rin kami makakuha ng customer. Katulad ni Tatay Carding na mahigit 3 dekada na bilang litratista, hirap na rin si Nanay Juanita sa paghahanap ng customer. Ayun, nakaset akong 4. Ngayon ako nakaset. Anong oras po nag-start kayo, Nay? Mga alas 10. 10:30, tapos 4 pa lang po. So, magkano pa lang po yun? Kung kinita ko lang ngayon, pa lang, 170 lang. 170 piso. Ito pa lamang ang kita ni Nanay Juanita matapos ang lagpas 6 na oras ng pagtatrabaho. Kaya naman kahit 61 anyos na si Nanay Juanita, doble kayod pa rin ito para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit masasabing maswerte pa rin ang araw ni Nanay Juanita ngayon kaysa sa nangyari kay Tatay Carding kahapon. Meron, kahapon nga lang nangyari na sa akin eh. Mantakin mo, alas 10 pa ako ng umaga rito. Kahit anong ikot ko, kahit anong alok ko, kasi meron tayong sinasabi na lucky days eh. Kahit na anong alok mo, pag magpapakuha talaga yan. Pero kahit anong may time na kahit anong alok mo, inalok mo siya, inalok kita, ayaw mo, wala kaming budget kuya, sorry. Tapos makikita ako maya-maya, nasa kabila, kinukunan na. Ibang-iba ito sa karanasan nila bilang mga litratista noon. Kasi noon, nung 1979, nakapagpang shopping namin. Maraming tao kasi wala naman sila ng cellphone. Maraming nagpapakula sa akin, kahit mga turista. Isa na ngayon, umina na sa amin. Sobrang laki ng pinagbago. Unang-una dati, alukin mo lang, okay na. Hindi mo pa ngayon naalok, tinatawag ka na. Ngayon, ang laki ng pinagbago. Bakit? Para kang nagpipishing. Parang hinahanap mo kung nasaan sila. Hinahanap mo paano ka magkakaroon ng customer. Kailangan hindi ka umistay sa isang lugar. Kailangan ikutin mo ang Luneta para sa gayon makita ka ng customer. Ang kalaban nila, nakita ngayon, mga kamera rin. Unang-una dahil sa nauso yung gadget, cellphone. Every people na inaalok namin, hindi naman lahat, ang sagot sa amin, sorry sir, meron po kami cellphone, dito na lang po kami magpapakuha. Pero ang iba naman, willing din sila na magpalitrato sa amin kasi ang gusto nila yung traditional shot ng totoong camera. Ngayon, wala nang kinikita kami. Kasi kundi na lang nagpapakuha sa akin kasi yung mga cellphone na. Kaya naghanap na lang kami para makakuha. Siyempre naman, minsan nagpapakuha sa amin kahit may cellphone. Ayun lang. Sobra kasing init eh. Kaya wala nagpapakuha sa amin pag may. Ngunit may mas hihigit pa pala sa camera cellphone na inakala kong pinakamahirap na kalaban ng mga litratista sa kasalukuyan.
Sa lahat po ng naging challenges niyo po, ano po yung pinaka-challenge po para sa inyo ngayon? Sa trabaho, Opo. yung mabuli ka. Hindi po? Opo. Paano po yun? May mga time kasi na pag inaalok namin yung customer, like na group, sasabihin sa'yo, ano pang ginagawa nyo rito? Ba't hindi pa kayo maghanap ng trabaho? Wala na yan, hindi na uso yan. Mga ganun. So, Madami po talaga. marami. Meron pa na gusto mo, ikaw na lang kunang ko. Ikaw na lang bayaran ko. Like that. O ikaw na lang kuya. O, sige, pag gusto ka na. Parang insulto, pero part na rin ng siguro ng trabaho namin. Kailangan tanggapin. Hindi pwedeng magalit. Sa kabila ng mga hamon sa kanilang hanap buhay, patuloy pa rin sila Tatay Carding at Nanay Juanita sa trabahong kinagisnan. Puno ng pag-asa dahil alam nila na marangal ang trabahong patuloy na bumubuhay sa kani-kanilang pamilya. Kasi taga lang kami dito po. Naghihintay lang kami kung magpakuha sa amin. Nahalok namin minsan. Yan ang gusto namin kasi maghanap buhay. Kasi pag wala kami pera, nakakakuha kami dito. Budget sa pagkain namin, merienda. Yan lang. Kasi alangan mo kami, hindi naman ako katapos ng college, high school na lang. Ito na yung naging parte ng buhay namin. Lalo na ako, dito na nagsilakihan ng anak ko. Simula nung nawalay ako sa mga magulang ko, dito ako napadpad. Parang ito na yung lugar na umampun sa akin. Dito ako nagsimula. Lahat ng mga naranasan ko sa buhay, natuto ko kung paano mamuhay. Dito nagsimula. Hiling lamang nila ay unawa, suporta at paggalang. Nahayaan lamang silang maghanap buhay. Kasi pag ayaw naman ang customer namin, hindi na namin pinipilit siya. Dahil siyempre, mahirap naman na pipilitin mo na ayaw magpakuha. Kasi ang ginagawa namin, naghahanap kami ng customer. May time na po ba na parang nagka-problema po kayo sa customer? Wala pa po. Wala pa nag-reklamo. Kasi marunong nung kami kahit na magkamali yung customer namin, inaano namin. Yung pinagbibigyan lang namin. Kasi mahirap na awayin mo pa. Doon na kami kumukuha sa customer lang namin. Sana sa mga katulad ninyo, kababayan natin, sa lahat ng mga makakita ng video na to, sana wag kayong magsawang sumuporta sa mga katulad namin na traditional photographer sa mga liwasan katulad ng Luneta Park. Hindi naman namin kayo pinipilit, pero siguro naman maiintindihan nyo kung anong kahalagahan ng traditional photographer. Kaya naman kung sakaling ikaw ay madaan sa Luneta, sana ay huwag mong tanggihan ang alok ng mga litratista. Dahil tiyak ako na sa bawat ngiti mo sa litrato, doble naman ang katumbas sa kanila na nasa likod ng kamera.